oh yeah, oh yeah, oh yeah. Are you ready? Yeah, yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Are you ready? Yeah, yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Are you ready? Yeah, yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Are you ready? Yeah, yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Are you ready? Yeah, yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hi, ako si Arthur. Isa lang naman sa mga anak ng dad ko si Benedict. May-ari lang naman ang pinakasikat na school dito sa amin. 19 years old na ako ngayon at nag-aaral ako sa school niya. Lumaki ako mayaman since mayaman yung buong angkan ko. Nakakatawa nga eh. Kasi simula ng elementary, lahat ng teacher sip-sip sa akin. Kesa sila yung lapitan ko para sa grades. Sila pa yung lumalapit sa akin para daw ma-promote daw sila. Lahat din ng estudyante takot sa akin at walang may balak na guluhin ako. Kaya lumaki ako may kapangyarihan dito sa school. Halos di na ako natuto eh. Kasi mali sagot ko, mataas pa din grades ko. Perfect na sana yung buhay ko eh. Kaso biglang... Excuse me. Sabi sa listahan dyan daw ako nakaupo. Sino ka ba? Ay, sorry, bagong lipat lang kasi ako dito. Actually, kaka-transfer ka lang kahapon. So, di mo pa ako kilala. Kailangan ba kilala kagad kita? Ma-attitude ka, ha? Ano ba pangalan mo? Felice din. But you can call me Felice. Okay. Let me introduce myself. Ako lang naman si Arthur Harrington. Anak ng may-ari ng school na to. Okay. Weird flex, but nice to meet you. Di mo ba ako narinig? Ako, ang anak ng may-ari ng school na to. Oo, narinig kita. So? So? Seryoso ka ba? Ang hurt mo? Weird? Gusto mo ba matanggal ka agad sa school na to? Ha? Narinig nga kita. Alam ko ikaw ang anak ng may-ari ng school na to. Pero it doesn't mean na ikaw ang may-ari. Kaya kita ipa-kick out. For what reason? Kahit walang reason, kaya kitang tanggalin. Lo, buong. Sinabi ko lang na nandyan ako nakaupo, papatanggal kagad ako. Buang? Fine. I'll call the principal. First time in my life na pahiya ako sa school. Wala pang kahit sinong gumawa nun sa akin. Pumunta kagad ako sa principal para sabihin na i-kick out siya. Ninang, Yes, inaanak? pwede niya ba i-kick out yung babaeng bagong transfer sa room ko? Ha? Bakit naman? Ayoko sa kanya. Pangit ng ugali niya. As much as I want Arthur, pero utos ng dad mo na ipasok siya sa school na to. My dad? Oo. Siya mismo ang nag-enroll sa kanya dito. Kahit na ninang, gawan mo ng paraan para matanggal siya. Magagalit sa akin yung dad mo, Arthur. Call my dad. Kahit antayin mo na lang siya dito. At sabi niya, pupunta naman daw siya dito. I'm getting bored, Ninang. Just call him na lang. Biglang pumasok si Dad sa room at
tumahimik kagad yung principal. Ba't ka sumisigaw, Arthur? Dad, yung girl na pinasok mo daw, I don't like her. Sino? Si Feliz? You even know her? Ang pangit kaya ng ugali niya. Paano mo naman nasabing pangit yung ugali niya? Basta, ang attitude niya. Ayoko sa kanya. Can you just kick her out na lang, please? I can't, son. I owe her. Don't tell me, Dad, na anak mo siya sa labas. What? No! She saved my life yesterday. Ha? Paano? Habang may kausap ako sa phone kahapon, biglang may humorot sa likod ko na kotse. Good thing na lang at nakatak ako ni Feliz. If it wasn't because of her, hindi mo na ako kausap ngayon. Bakit niyo pa kailangan siya dalhin sa school na to? I saw her na may bit-bit siyang binibenta niyang balot. And kinausap ko siya if how can I thank her. Sabi niya, kahit piling ko na lang daw yung binibenta niya. Pero that was too low for my life. So, I asked her if nag-aaral pa siya. And she said she wasn't. So, I offered her to be a scholar of our school. Galing lang pala sa Ali yan. Ang attitude pa. How dare you? Hindi kita pinalaki ng ganyan, Arthur. It wasn't my fault. Nag-scholar kayo ng walang class. Siguro nga hindi ako naging mabuting tatay sa'yo. At hindi kita nabantayan. You're suspended for 1 week. Fine. Okay naman siya makita sa class ko anyways. Kinuha ko kagad yung bag ko at umuwi kagad ako sa bahay. Nagdabog ako papasok sa kwarto ko at takot na takot yung mga yaya sa akin. Nag-online games na ako noon maghapon at di ako lumabas ng kwarto hanggang gabi. Sa bawat habang na aking lakbay, parang may kulang na di ko mabigyang buhay. Kahit anong pili, ikaw pa rin ang tulaw. Ngunit bakit ganun, tila ba naglaho ang araw? Bakit ganun? Sana'y malaman. Nagulat na lang ako at paglabas ko ng kwarto ko para kumuha ng tubig nasa bahay siya. Ah! Bakit ka nandito? Pinatira ako ng dad mo dito. Bakit? I don't know. Sabi niya may extra pa daw kayong kwarto dito eh. Ano naman kung meron? I don't know. Ask your dad. Tinawagan ko si dad nun at tinanong ko siya kung bakit nandito yung babaeng to. Dad, bakit nandito yung babaeng to sa bahay? Manners, Arthur. Is that how you treat our guest? Guest? Pinaparusahan mo ba ako, Dad? As a matter of fact, yes. Since ayaw na ayaw mo sa kanya, diyan na ngayon siya titira until she finish college. College? Seriously, Dad. Tama na yung biro nyo. Paalisin mo na siya dito. Narinig ko tumatawa si dad nun. Sabay binaba niya yung telepono. Galit na galit ako at gustong gusto ko sumabog at magdabog. Kaso mukhang gagawa pa to ng chismis sa school at pagtatawanan pa ako. Kaya kumalma na lang ako. So, dito ka titira? Sabi ng dad mo. Sige, good for you. Welcome to our house. Mabait ka naman pala eh. Keep it up. Akala niya okay na kami. Pero sa utak ko, ang dami ko ng ways kung paano ko siya mapapalis dito sa bahay. So, saan ba yung kwarto mo? Di ko nga alam eh.
Ang laki kasi ng bahay niyo. Ay, kakarating mo lang ba? Oo eh. Yaya! Yes, Sir Arthur. Pakihatid mo nga si Phyllis sa pinakamaliit na kwarto natin. Sir Arthur, yung pinakamalit na kwarto natin dito para sa mga katulong. May kwarto kayo para sa katulong? Oo, at doon yung kwarto mo. Sige po ma'am, sunod po kayo sa akin. Sumunod siya sa yaya namin at excited na ako makita yung mukha niya sa pagkadismaya. Kaya sinundan ko sila. Ma'am, ito po yung kwarto nyo. Wow! Seryoso pa? Para sa mga katulong yung gantong kwarto? Opo, ma'am. May kanya-kanya din po kaming kwarto. So, solo ko to? Opo, ma'am. Thank you. Hindi ko in-expect na buong buhay ko magkakakwarto ako ng ganito kalaki. Wait, hindi ka malungkot? Bakit ako malulungkot? Ang laki nga ng kwarto na to. Antayin mo lang. Ano yun? Wala. Nakakainis. Sa bagay, hindi pala siya tulad namin na mayayaman. Pero okay lang. Nagsisimula pa lang naman ako pahirapan yung buhay niya. Antayin niya na lang bukas paggising niya.